Kita ko siyang tumatakbo. Habang papalapit siya, natahimik ako at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sir, nakaupo si Kiwi sa gubat at tumatahol. Kahit ilang beses ko siyang tawagan, hindi siya dumating. Bakit ka sumama sa aso, asno? Tanong ko, gusto kong habulin ang unggoy. Kahit anong pilit ko sa kanya, palagi niya akong sinusundan, Sammy. Sabi ko sa dumating, sandali lang. Pupunta ako sa gubat at kukunin ang aso. Ang Kiwi ay isang puting spaniel na dati kong pinalaki. Mula sa pagbabantay sa kanyang bahay hanggang sa pangangaso, kakaiba siya sa lahat ng paraan. Lagi akong namamangha sa kanyang mga katangian at katalinuhan. Narinig ko na ang mga asong tulad nito ay lumalabas lamang sa mga katutubong kanta at alamat. Pagkatapos kong halikan si Kiwi, parang nakita ko na talaga siya. Pumasok ako sa bahay, kinuha ang ripple, at sinabi sa aking kaibigan, sabihin mo sa akin kung nasaan siya, at pagkatapos ay umalis. Naisip ko na baka isang USA o iba pang hayop ang nakapigil dito. Dinala ako ng kaibigan ko sa masukal na kagubatan. Isang mainam na lugar para sa mga baboy ramo at tigre. Narinig ko ang tahol ng aso mula sa mga palumpong. Malakas na tawag ko at may ilang utos, hoy, halika nga dito. Hindi dumating ang aso. Sa halip, tumahol lang ito ng mas tuwang-tuwa. Nilinggan ko ang kaibigan ko at sinabing, hey, buddy. Nandito ka ba kasi sabi mo pupunta ka sa Cardamom Garden? Hoy, ako ang may-ari ng Cardamom Garden. Hindi ko alam kung kailan ginawa itong garden. I just came here to make you happy. Papasok na lang sana ako, pero hindi ko magawang isuksok ang ilong ko sa masukal na kagubatan. Oh, honey. Umakyat ka sa puno at tingnan mo kung ano ang nakikita mo, sabi ko sabay turo sa malapit na puno. Umakyat ang shota ko, nakapikit. Anong nakikita mo? Tanong ko mula sa ibaba. Look, honey, you're so sweet. Halika dito. Tawag ng shota ko mula sa itaas. May pasang tumatahol dyan. Hindi ko alam kung bakit. Tignan mo ako. Huwag kang sasama, sabi niya, at sinaway pa ako ng 2 beses. Halika, halika na. Oh, darling, wala na akong magagawa. Tere na sa loob, sabi ko. Go on? God willing? Sabi niya. Natagpuan namin ang aming daan sa gusot ng mga puno ng ketalpa at nagpatuloy. Sa tuwing kinakamot ko ang aking matinik na balat, malakas akong tumatawag kay Ki at minumura siya at siya. Si Ki, na kinuha ang aking tawag bilang isang insentibo para sa kanyang trabaho, ay hindi na bumalik. Nakarating kami sa lugar kung saan siya tumahol ng buong tapang. Sabay tingin sa amin ni Ki, kinawag ang kanyang buntot, at nagsimulang tumahol muli. Alam kong baka ito ay isang nasugatang baboy, isang ahas, o isang unggoy. Inihanda ko na ang aking rifle. Ngunit ang isang malaking problema ay hindi namin makita ang kaaway na nakikipaglaban kay Ki. Mula sa kinatatayuan ko, napatingin ako sa lugar kung saan tumatahol si Ki. Isang bituin ang tumatahol sa ilalim ng puno, ngunit dahil may maliit na kakahuyan doon, wala kaming makitang hayop. Tanging ang mga tainga lamang ang tumatahol sa maindayog na paraan sa direksyong iyon. May nakita ka ba, mahal ko? Tanong ko. Naghintay ako, ngunit wala akong nakita, sabi niya. Wala pa akong nakitang lalaking nagsasalita ng ganito kawalang ingat. Ginagamit niya ang kanade na may tali sa kanyang leeg. Napaka hindi nararapat na sabihing nakita ko ito muli. Oh my God, nakita ko, pero wala akong makita sa mata ko. Bitawan mo ako. Pumunta ka dyan, pupunta ako dyan. Kung may nakita ka, sabihin mo. Kunin mo at umalis ka na, sabi niya. Naglakad kaming dalawa sa magkabilang gilid ng puno at naglakad. Hindi pa ako nakakarating sa kalahati. Oh come on, Sammy. Yun pala yung. Lumapit ako at nakita kong may gumawa ng alak at nabasag ang kaldero. Sa sobrang galit ko gusto ko siyang suntukin sa tenga. Pero sa tuwing tahol ako ng malakas, may sumisitsit na tunog mula sa loob ng palayok parang ahas na gumagapang. Alam kong may mga ahas na nakapasok sa palayok at papalapit. Parang electric dynamo ang tunog mula sa loob ng kaldero. Sa sandaling iyon, sumigaw si Pierre, oh mahal, mahal, mahal. Nakita ko na. Oo. Isa-isang lumipad ang mga bubuyog sa sirang palayok. Tuwing tumatahol ako, parang pumuputok ng pakpak sila. Look, Sammy. She told me to let her know when she found honey. Kiwi can't find it now. Nakikita mo ba kung gaano siya katalino? Sabi niya. Sa sandaling iyon, isang tunog na parang cable ng kuryente ang tumunog. Hoo!
Sa sandaling imulat ko ang aking mga mata upang marinig ang tunog, ang bubuyog ay sumutyo sa aking mga labi. Sasabihin ko pa lang na, oh my God, agad akong inatake ng bubuyog. At hindi ko napigil ang kagatin ito. Sabihin, hey, 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 Sinta. Pagkaalis namin sa kagubatan, pinag-usapan namin ni Pierre ang bagay na iyon. Napagpasyahan namin na ang mga bubuyog ay dumating sa palayok ng isang brewer na kanyang ninakaw at iniwan sa kagubatan. Sinabi ni Pierre, sabihin kay Mandana na kunin ang pulot. Si Pierre ay hindi gaanong natusok ng mga bubuyog, ngunit natusok niya ang kanyang mga mata at kilay hanggang sa ito ay matingkad. Ang mga labi ko ay parang labi ni Hanuman Toraya. Umuwi kaming dalawa na natatawa sa biro. Pag-uwi namin, kumagalpak ng tawa ang lalaking hinihintay namin nang makita ang pagbabago ng ekspresyon namin.